would like to greet you for the universal greetings of Assalamu alaikum. So, anyway, sabi nga kanina ng ating MC, basta taga-Batangas daw, malakas ang boses. So, I was invited here to share with you about the Muslim personal laws in the Philippines. Ito po ay naipasa noong panahon pa ni President Ferdinand Marcos. So, isang kagalakan po na kayo ay aming nakadaupang palad para mapag-usapan natin kung paano tayong magsasama na lalong ikabubuti ng ating bayan. Para po sa kaunting background lamang po, ako po ang inyong kapatid na naglilingkod sa ating mga kapatiran sa lalawigan ng Batangas ng mahigit 30 taon. I've been serving the Muslim constituents of more than 50,000, which is visible to 28 municipalities and 4 cities in Batangas. Kaya po, noong maimbita ko ni Kuya Doc Johnny Giling para po magbigay ng pananalita sa inyong harapan, ay hindi ako nagdalawang isip. Sapagkat alam ko nandito si Major Mahunday at nandito rin ang aking pamangkin, si Attorney Dato Bimban Pangunutan. Actually, may event din kami mamaya dito sa Malaysia, Malaysian Embassy, pero kasama ko nga pala din ang ating DCMJ online net at saka ito yung Diaryong Tagalog net. Itong mag-asawa ay sa media din po sila. So kaya inimbitahan ko rin sila na sumama kayo para kanilang may pakita na ang mga kapulisan at ang mga Muslim ay nagkakaisa para sa kapayapaan ng ating bayan. Bilang isang Muslim, hindi naman ang party ko dito, Major Mahunday, para ipaliwanag kung bakit ang mga Muslim ay pwedeng mag-asawa ng sobra sa isa. In Muslim personal laws, minsan kasi hindi may iwasan. Baka kasi, pag ito'y aking inilahat sa inyo, ay maraming magdalawang isip na bubulungan si Major Mahunday, paano kaya yan? So, ay imam lamang ang katapat. Sa amin po sa lalawigan ng Batangas, lalo na po sa Lipa, amin pong itinatag ang Christian-Muslim Friendship Month. Every September po, we celebrate the Christian-Muslim Friendship Month. Magkakasama po kami, kasama po namin ng Lipa Cathedral, ang mga archdiocese, yun pong sa mga monsignor, kasama po namin. Kasama rin po namin ng Department of Education and Culture. Upang may pakita na ang mga Muslim at ang mga Batangkinyo at kung sino man ang naroon ay nagkakaisa para sa kapayapaan. Ito po ang pinakamalaking bagay, kaya po natutuwa ko na meron tayo dito Muslim Affairs dito sa Muntinlupa City. At noon pa sinasabi sa akin ni Kuya Johnny na ako po ay ipapakilala din sa inyong hepe na si Colonel Angel Garciliano, pero baka mamaya magkikita kami. Pero ito rin natin kinasasakupan din ni General Mariano. Sakop din po ito. In fact, we did our courtesy call last month. Doon po sa ang kanilang opisina, ang kanyang headquarter ay nasa BGC. So doon po kami nakarating. Ang party ko po dito ay upang ilahat sa inyo ang aming mga eksperyensya. Dahil nakikita po namin dito sa Muntinlupa City ay nawala ang racial discrimination. Dahil ang ating siyudad ng Muntinlupa ay kinikilala ang ating kapatiran at higit sa lahat, meron ng Muslim Affairs. Kaya po, ang gusto ko sanang marinig ng magsasalita
ay ang ating guest of honor dahil po siya po ay expert on Sharia law. Siya po ay isang Sharia lawyer that he can share with us about the Presidential Decree 1083. At nais ko lamang pong ibahagi sa inyo na ganitong nangyayari at yung mga issue na kaguluhan sa ibang bansa, kagaya po ng ating nakikita sa ngayon. Ang stand ko po bilang isang Muslim leader ay hindi tayo kasama sa mga ganong issue. Dahil sa ang kinakailangan nating patibayin dito ay ang samahan natin dito sa Pilipinas. Malayo po sa atin yan. Dito dapat tayo ay magkaisa, tayo ay magkatulungan. Kaya po sa amin sa lalawigan ng Batangas, ang ginagawa po namin ang mga kamusliman, Major Mangunday, ay ang nakikipagtulungan po kami sa Armed Forces of the Philippines, kasama rin po ang National Intelligence Coordinating Agency upang maipaliwanag sa amin ang mga existing rules and regulations para po maunawaan at kasama rin po namin doon siyempre ang kapulisan. Kaya po dito natutuwa ko na nakita ko kung gaano kaorganisado ang Muslim affairs dito at sinusuportahan niyo po. Asahan po ninyo, kami pong mga Muslim ay hindi kami magiging sagabal, kundi basta lamang maganda ang ating pag-uusap. We are always the solution to the problem. Magandang hapon po.